Vice President Sara Duterte, sumuko na, tuluyan na ngang sumuko sa ICC. At inaming talo na. At gayon din, pinasusuko na pati ang kanyang pamilya. Pero lumabas ang tila psychology ng bakit planted agad ang sinabi. Ito ba'y totoong gawain ng kanyang ama sa nakaraang drug war? Suko na si Vice President Sara Duterte, pero bakit tila may inamin siya? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte says that he has verified information indicating search warrants were issued against the residence of former President Rodrigo Duterte and his family. In a Facebook post on Friday, March 14, the mayor says the search warrants target the residence of his father, the former president, along with the homes of his siblings and his own residence. The former president will face his pre-trial before the International Criminal Court on Friday evening, Manila time. Vice President Sara Duterte is now in the Netherlands to meet with lawyers and seek access to the former president. Sebastian Duterte further says they are doing their best to bring the former president back home. But we know at the start what we planted the intrigues there. Well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. When he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Akala mo ba tapos na ang lahat? Matagal ng usap-usapan na may kumikilos para gawing sunod-sunod ang pagbagsak ng pamilyang Duterte. Pero sino nga ba ang tunay na target? At bakit tila biglang bumaliktad ang isang taong kilala sa matigas na paninindigan? Hindi pa nagtatagal, lumutang ang balitang may search warrant na inihain para sa mga bahay ng pamilyang Duterte. Lahat sila, pero higit pa riyan, mismong si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng babala sa kanyang pamilya. Huwag lumaban, huwag pumalag, maganda sa planted evidence. Parang hindi ka panipaniwala, pero bakit ito mismo ang sinabi ni Vice President Sara? Kung sino ang may kasalanan, dapat matakot. Hindi ba't iyon ang laging sinasabi ng ama niyang si Rodrigo Duterte noong panahon ng drug war? Pero bakit ngayon, bago pa man lumabas na may ebidensya, planted evidence na agad ang iniisip niya? Bakit mukhang alam na niya ang mangyayari? Noong kasagsagan ng drug war, ilang beses nating narinig, ilang beses nating nakita ang ginawa ng dating administrasyon na tila baga may planted evidence, at ito ay kinumpirma sa panahon ng hearing ng Quadcom na ipinatawag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at inihayag ni Congressman Dan Fernandez ang isang audio patungkol sa pananalita ng dating Pangulo noong siya ay mayor pa patungkol sa planted evidence. At dahil dito, inamin nga ng dating President Rodrigo Duterte na isa ito sa mga taktika para mahuli ang mga drug-related suspects. Ito pa'y ayon sa headlines ng Philippine Star. Duterte, planting evidence was a strategy in arresting suspected criminals. Ito'y na-post noong November 14, 2024. At ito nga, balik tayo sa ating topiko. Masyado bang malayo ang iniisip natin o ito ang sikreto na hindi inaasahang babalikan sila ngayon? Nang lumabas ang balitang may search warrant sa kanilang mga tahanan, hindi nagalit si VP Sara. Hindi niya sinabi na walang makikitang iligal na bagay. Ang sabi niya lang, huwag lumaban, huwag pumalag, maghanda sa planted evidence. Kung inosente ka, bakit agad mong iisipin na may tanim sa iyo? Pero ang mas nakakagulat, hindi lang si VP Sara ang nagbigay ng reaksyong ito. Gayon din si Baste Duterte. May mas malaking plano. Davao City Mayor Baste Duterte, ang bunsong anak ng dating Pangulo,
ay nagpahayag din ng takot hindi sa mismong raid kundi sa intensyon sa likod nito. This blatant act of intrusion into our private spaces raises serious concerns about the intent behind these actions. Pero sandali, kung may bahid ng iligal, bakit hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang pangalan? Bakit sa halip na ilantad ang katotohanan, hinayaan na lang nilang mangyari ito? Ito ba ang senyalis ng isang pamilya na handa ng sumuko? O ito ba ang pagkilala na hindi na nila kontrolado ang laro? Maraming Duterte supporters ang nagulat. Hindi nila inaasahan ang ganitong tono mula sa pamilyang itinuturing nilang hindi natitinag. Pero kung susuriin natin, may isang pattern na hindi natin pwedeng baliwalain. Noong panahon ng drug war, sino ang laging unang nagsasabi ng planted evidence? Sino ang laging nagsasabing ang laban na ito ay patayan o wala? Sino ang nagtatanim ng takot sa mga kalaban nila pero ngayon tila sila naman ang takot? Kung may isang bagay na natutunan natin mula sa kasaysayan, ito yun. Ang mga taong sanay sa ganitong taktika, sila rin ang pinakaunang natatakot kapag ginamit ito laban sa kanila. Kaya naman ang tanong kaibigan, sino ang matatalo sa labanang ito? Hindi ito tungkol sa kung inosente o may kasalanan ang mga Duterte. Hindi ito tungkol kung sino ang dapat manalo. Ito ay tungkol sa isang mas malaking tanong. Ano ang kinatatakutan ni VP Sara? Bakit bago pa man magsimula ang lahat, alam na niya ang mangyayari? At kung wala silang dapat ikatakot, bakit hindi siya lumalaban? Ito ba ang senyalis na tapos na ang pamilyang Duterte? O may mas malalim pang lihim na hindi pa natin nakikita? Maghintay kaibigan dahil titignan natin at abangan natin ang mga susunod na pangyayari. Sa panahon ng kaguluhan at kontrobersiya, maraming tao ang naghahanap ng hustisya. Subalit ang hustisyang nakikita natin sa mundo ay madalas may bahid ng kasinungalingan, panlilinlang at pansariling interes. Noong panahon ng lumang tipan, paulit-ulit na pinaalalahanan ng ating Panginoon Diyos at ang kanyang bayan na siya mismo ang tunay na hukom. Siya ang maghahayag ng katotohanan. Kaya't bakit tayo matatakot sa anumang paratang, planted evidence o mga maling akusasyon? Ang sinabi ng ating Panginoon Diyos sa Isaiah ay malinaw, sapagkat ang Panginoon ay isang Diyos ng katarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Isaiah 30 verse 18. Kapag mayroong mga maling paratang o pang-aapi, ang ating Panginoon Yesus ang ating sandigan. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman maaring baluktutin. Kaya naman kaibigan, ano ang dapat nating gawin? Una, magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi ang tao, hindi ang gobyerno, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang ang tunay na hukom. Pangalawa, manindigan sa katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, maging instrumento tayo kaibigan ng liwanag ni Kristo, hindi ng takot o kasinungalingan. At pangatlo, ipagkatiwala natin ang hustisya sa ating Panginoon Diyos. Sa halip na gumanti o matakot, ipanalangin natin na ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos ang mananaig magpakailanman. Ang tanong ay, kanino ka kaibigan nagtitiwala? Sa hustisya ba ng tao o sa makatarungang Diyos?